how the Philippines can be like Canada in terms of healthcare system. Kami kasi mga immigrant dito, mga permanent resident, Canadian citizens, and even mga work permit, no? Ang ini-enjoy namin dito yung para sa amin is napakagandang healthcare system kung ikukumpara natin sa ating bansa. So ngayon ang topic natin is paano kaya na yung ating bansang Pilipinas is makatulad sa healthcare system ng Canada. Kung di ang makatulad is makapantay, no, sa healthcare system ng Canada. Kasi ito talaga yung ine-enjoy ng mga kabayan natin, kaya talagang marami nagpupunta rito sa Canada eh. O i-imagine natin pag nanganak ka dito, either normal, cesarean, maoperahan ka, kahit medyo complex na operasyon yan, wala kang babayaran. Mga surgery, mga laboratory, kung ano-ano pang test, talagang wala kang babayaran. Yun ang isang napakagandang bagay na ini-enjoy ng mga tao dito. Ngayon, paano kayang mapapantayan or kahit sabihin magaya yung sistema ng Canada sa ating bansa? Kasi isa rin yung reason yung healthcare natin kung bakit marami rin umalis sa ating bansa. Let's face the reality. Even kahit yung mga nagre-retiro dito sa Canada, nagdadalawang isip sila na umuwi ng Pilipinas kasi natatakot sila sa healthcare system ng Pilipinas. Aminin natin, totoo yun. Kasi sabihin natin may ipon silang milyon yung mga nagretiro dito. Ngayon, ang sinasabi ng iba ko na interview, kapag kada umuwi sila ng Pilipinas, tapos nagkasakit ng medyo maluba, sabihin natin na nagkaroon sakit sa kidney, dialysis, or nagka-cancer and so on. So whatever na inipon ng maraming taon dito sa Canada is kung talagang nag-for good sila sa Pilipinas, is mauubos na sa pagpapagamot. Kasi ganun kamahal ang gamutan sa ating bansa. Hospital, mga gamot, bahay sa doktor and so on. Kumpara dito na kahit magka-cancer ka, kahit dinadialysis ka, wala ka namang babayaran eh. Meron pa nga dito na na pagka dinadialysis ka and ma-qualified ka sa kidney transplant, magkakaroon ka ng kidney transplant kung may qualified na donor. Na wala ka namang, sa pagkakaalam ko, na wala ka namang babayaran. Kaya sabi ko, sana in the near future kahit makuha lang yung 50 o 70% ng healthcare system ng Canada, tapos ma-apply sa Pilipinas na walang exemption to the rule, mayaman, mahirap, as long as nangangailangan ng tulong medical. Ganun dito eh. Kahit mayaman ka, mahirap ka, homeless ka, walang pinipili yan. As long as kailangan mo ng medical care, medical attention, it doesn't matter kung mahirap ka man, mayaman ka man, o homeless ka. Regardless of your income, wala silang pakialam dyan. Kaya sana, yun ang isa sa panalangin ko. Tsaka nung napanood ko yung vlog ni Dr. Willie Ong, nung napunta siya sa Singapore, nagpapagamot siya ng kanyang cancer, sabi niya, paano kaya yung healthcare system ng Singapore is magawa ng healthcare system ng Pilipinas, kasi talagang sobrang ganda ron serbisyo. Tsaka aminin natin, no, sa atin, kapag may pera ka, eto totohanan to kapag may pera ka sa atin, mabilis umaksyon ang mga ospital. Pero pag wala kang pera,
Saan ka ano? Yung healthcare needs mo, yung mga attention medical mo medyo hindi ganun kaganda. Kasi wala kang pera eh. Tingnan mo yung may mga pera saan dinadala sa mga magagandang ospital, the complete facilities and so on. Pero pagka wala kang pera, wala ka. Yun na nakakalungkot. Tsaka dito ko nakita sa Canada na yung healthcare system is may correlation sa lifespan ng tao dito sa Canada. Tingnan nyo rito yung mga tao, yung mga matatanda, 80, 90, 100. Bakit ang haba ng buhay? Kasi kahit may mga cancer yan, kahit may mga sakit sa bato, kahit dinadialysis na, bakit ang haba pa rin ng buhay? Kasi nga maganda yung healthcare system. Nakapagpapag-check up sila on time, nakakapagpa-laboratory on time, ikaw pa ang tatawagan ng doktor, nakakapag-opera on time, walang iniintindi na babayaran. Yun lang yung nakakita ko talaga. Kaya sana in the near future, nung napanood ko talaga yung vlog ni Doc Willie, talagang na-inspired ako sa kanya. Kaya gusto ko i-share sa inyo to na ito yung isang magandang bagay na talagang hinahabol dito sa Canada, yung healthcare system. Sinasabi na iba na ito lang daw yung pinagmamalaki ng Canada sa mga immigrants, sa mga tao na pupunta rito. Pero ito yung totoo talaga eh. Hindi habang panahon, 20 years old ka, 30 years old, 40 years old, hindi habang panahon malakas ka. That's the reality. After 5 years, after 10 years, yung strength mo, magde-decline na yan. Tatanda ka, hihina ka, and then kaakibat ng pagtanda is yung tinatawag na paghina ng katawan, pag-decline ng strength mo, and yan na yung dadapo yung mga karamdaman mo. Kaya sabi ko nga, pag pupunta ka ng ibayong dagat, hindi lang sweldo ang hahanapin mo, pero yung overall talaga, salary, yung peaceful ng community, ng bansa as a whole, tapos yung healthcare system. Yun ang talagang dapat matingnan mo. Kasi kahit malaking sweldo mo, kung hindi maganda yung healthcare system ng bansa pupuntahan mo, magkasakit ka, puro ka trabaho, mauubos yan. Kaya sabi ko nga, sana talagang kahit man lang 50 o 60 o 70% mangyari yung ganda ng healthcare system parang sa Canada to Pilipinas. Kasi sa atin ito real talk na tayo minsan kasi pag may sakit ka, tapos magpapa-admit ka sa isang private na hospital, kung wala kang pang down, hindi ka naman tatanggapin yun ang nangyayari yan So sa halip na gumaling yung tao, ang gagawin ng mga may sakit, ito magandang ospital, pribado, ito pupunta pa yun sa malayong pampublikong hospital kasi doon medyo maliit lang gagastusin kahit pumila. Kasi yun ang pera-pera ang labanan. Tsaka sa atin ang nakakadismaya talaga, no? Maraming pera, hindi tayo mahirap, maraming pera pero hindi napupunta sa sa tama. Kumpara dito, lahat ng tao nagtatax. Pero tingnan nyo kung gaano kaganda yung kinapupuntahan ng tax dito. Sa mga infrastructure, sa healthcare system, sa mga education ng bata, talagang napupunta. Kaya sabi ko, hindi ako naniniwala na ang bansang Pilipinas ay mahirap. Mayaman ang bansang Pilipinas. Maraming pera, pero hindi lang napupunta sa tamang kalalagayan. Sabi na iba, malaki daw yung tax dito. Totoo, pero panalo yung healthcare system dito. Kaya sana in the near future, yun yung talagang hinihiling natin. Tingnan nyo pagka
kunwari yung ating healthcare system parang ganito sa Canada na wala nang iisipin na pera na ilalabas kapag nanganak ka, nagpa-opera ka. Tingnan nyo kahit yung mga nasa abroad, talagang uwi ng Pilipinas yan. Kasi kung ganun yung healthcare system sa atin, talagang hindi na naiisipin yung yung gastos sa ospital Kasi sa ating pagka nagkasakit ka, sad to say, lahat ng naiipon mo, nag-abroad ka man, mauubos talaga yan. Kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, aminin natin totoo, hindi sapat yan, mangungutang ka pa. Kumpara dito na kahit normal na individual ka lang, normal na manggagawa, hindi mo naiisipin yung pampa-opera, pampa-bayad sa ospital. Ang iisipin mo lang is yung gumandang pakiramdam mo, mapabuti ka, gumaling ka. Kaya ang nangyayari, humahaba talaga ang buhay ng tao dito. Di ba? Yung Canada nga is one of the yung sa aging population dito kasi maganda yung healthcare system. Kaya isa yun sa talagang nung napanood ko yung vlog ni Doc Willie, yung sabi ko, totoo yung sinasabi niya talaga. Tingnan nyo kunwari ikaw isang normal na manggagawa, nagkaroon ka ng cancer, pati mga ari-arian mo, maisasanla mo, makakapangutang ka, pag hindi pa rin sapat, manghihingi ka ng tulong kung saan-saan. Dito hindi nangyayari yan, except kung dumating ka rito na hindi ka pa turista ka, wala kang insurance, talagang mangangamote ka sa mahal dito. Talagang mahal dito kapag hindi ka pa, wala kang insurance, wala ka pang OHIP and so on. Mahal talaga. Pero once na may work permit ka na, permanent resident ka na, citizen ka na, kasi wala ka nang babayaran, wala ka nang ilalabas sa bulsa mo, na yun naman ay galing sa tax ng mga taong bayan. Yun ang sinasabi ko na yung taxation dito is talagang napaka-epektibo, diba? Kaya kung maayos lang sana yung kinapupuntahan ng mga tax sa atin, talagang gaganda talaga yung Pilipinas, especially the healthcare system. And in effect, talagang hahaba pa rin ang buhay ng mga tao sa atin. Kasi ang nangyayari sa atin, may sakit na nga, pagpunta sa ospital, lalong tataas ang high blood sa bayarin sa ospital. Ngayon, gumaling na sa ospital, hindi pa rin makalabas yung pasyente kasi wala pa rin perang pang para makalabas siya. So dagdag stress pa rin sa sa pasyente. Ngayon ang humahaba lang ang buhay sa atin yung talagang may mga pera talaga na kayang tustusan yung mga gastos. Can you imagine kung may sakit ka sa kidney tapos ila-dialysis ka, magkano ang bayad? Kung normal ka namang gagawa, masusustain mo ba yung 5,000, 7,000 a week? Tapos hindi ka pa makakapagtrabaho. Dito sa Canada kapag hindi ka nakapagtrabaho na ganyan, meron kang marireceive sa gobyerno. May income supplement. Tapos yung pagpapagamot mo, yung pagpapadialysis mo, wala kang babayaran. So, napakalaking talaga, tulong. Kaya, kaming nandito sa Canada, yun ang pangarap namin na sana maging ganon din kaganda yung healthcare system sa atin. Hindi man mapantayan, kahit at least 50 to 70% talagang maraming uuwing mga Pilipino pagka ganun nangyari. Alam nyo kung bakit? Siyempre, maganda sa Pilipinas. Tapos kahit simple lang ang buhay, masaya, magkakasama. Pero ang nakakatakot lang kasi, yung kinakatakutan lang kapag nagkasakit ka, saan ka kukuha ng papagamot? Paano man ang ipon mo, ubus na. Kumpara dito na kahit pulubi ka, kahit homeless ka, basta healthcare, tututukan ka ng gobyerno, walang problema yan. Makapagpapacheck up ka, makapagpalaboratory ka. Minsan nga ikaw na nga tatama rin na magpa-check up lagi. Ganun kaganda.
Yung sa akin lang naman is obserbasyon, pangarap, na sana is talagang matupad in the near future. Kasi, can you imagine yung Pilipinas kung ganun? Tapos yung healthcare natin is parang sa Canada. Talagang babalikan ng mga Pilipino sa atin. Kasi, maganda ang environment, malinis. Tapos kasama may pamilya mo. Pag nagkasakit ka, wala ka nang iintindi sa gastos. Sa Pilipinas ka talaga. Pero yun ay isang panaginip, isang pangarap. Pero kung may magtutulong-tulungan talaga na para matupad yung vision na yun, ay napakaganda ng Pilipinas. Huwag kayo maniniwalang mahirap ang Pilipinas. Maraming pera sa Pilipinas. Hindi lang magandang implementasyon. Kasi kung di maganda sa Pilipinas, bakit yung mga taga-Amerika, taga-Canada, taga-Europa, bakit nag-i-stay sa Pilipinas? Di ba? Kulang lang talaga sa sistema. Kulang lang ng disiplina. Corruption. Yun ang isang nakikita ko talaga. Kasi ang Pinoy, masisipag yan eh. Tingnan niyo Singapore, ang liit na bansa pero panalo, di ba? Kasi talagang sumusunod sa batas. Kaya before I end this vlog, sana yung ating pangarap na ganon, dahil sa napanood ko kay Dr. Willie Ong na sana one day yung healthcare ng Singapore ay mangyari. Parang maging katulad ng sa Singapore yung healthcare ng Pilipinas. Pero syempre it's a process, a long process. Sa akin naman, bilang nakatira dito sa Canada, citizen of Canada, ang hiling naman namin sana one day yung healthcare system ng Pilipinas ay maging parang healthcare system din ng Canada. Alam ko na marami man magtatawa, ang sasabihin posible, pero wala nang masama na managinip, di ba? Mangarap. Na siyempre pag natupad yun, maraming tao ang makikinabang. Talagang sabihin mo na proud ka na you're a Filipino na nakatira sa magandang bansa na may magandang healthcare system. Sana mangyari yun. Yan, mangyayari yun through political will talaga. So yun lang. Hopefully na-inspired kayo sa vlog natin ngayon. Kasi talagang yung tao tatanda talaga yan. Ngayon, 10 years old ka, 20, 30, 40, 50, 60, lolo ka na, magkakasakit ka na. Kaya talagang iisipin dapat yung healthcare system. Yan. So ngayon, nandito tayo sa beautiful Yorkville. Talagang ang ganda ng area. Maraming mga pakape-kape nakaupo, enjoying the weather because it's 25 degrees Celsius. And sana maging maayos sa inyong kalusugan. Always be happy and be a blessing to other people. Yun lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, once again, papakilala tayo This is Alfred of Sir Alfred TV. Pinoy immigrant dito sa Toronto, Canada. Sinishare natin yung tunay na buhay dito sa Toronto, Canada. Sana nag-enjoy kayo and have a great day.